Dulot ng matinding traffic sa labas ng KOJC compound dahil Bakit? yung mga NBI operatives hinarangan, no? Nagkaroon ng Ayan, checkpoint yung pulis, kapulisan sa Ay, NBI yan ha, yan nakaputi. Nag-serve sila ng warrant of arrest sa loob ng KOJC. Paglabas nila, hinarang sila nitong mga pulis. Tingnan ninyo. nila. Pinigilan sila. Baga, yan, nakikita po ninyo yung video na yan. Abay, para bang may ginawang masama itong NBI at mismo sila ay binusisi ng mga kapulisan dyan mismo sa harap. Kita mo talaga mga nakaporma di ba? Talagang parang may plano kayo Ano to? Ano to? Yan ba utos sa inyo ng kataas-taasan ninyo? Pagka may ratratin nyo, ganon? Sounds family Di ba sounds family? Sino nga ba yung kayo na lang magbanggit, makamadagdagan pa ako. Sino ba yon? Sino ba yon? Yung pulis? Opisyal? Sino yon? Sino yon? Hindi ako nagsabi. So malapit lang dyan sa compound ng KOJC kung saan after po yan ng pagsiserve ng warrant ng NBI. Ano kaya feeling nila isinakay dyan si Pastor Kibuloy para itakas? Tanga-tanga nito mga pulis na to, no? NBI Director, binaliwala mga bata mo. Papayag ka ba niyan? Ipagtanggol mo bata mo. Hindi, ipagtanggol mo bata mo. Ginaganyan ng mga pulis. Tangin ako sa inyo, kasuhan nyo yan. Hindi, alam mo ito, kasi tinatanong na iba, sino ba mas mataas, PNP o pulis? Wala namang mas mataas, wala namang hierarchy yan. Pero, ang pagka-research ko, tayo po ay nag-research po tayo. Hanggang doon na lang muna. Okay? Nag-research po tayo sa papaano nagsimula yung NBI na yan. Yan po ay ginawa noon dahil there was a time na hindi mapagkatiwalaan yung pulis. So, pinattern yan sa FBI. Pag national issue, pag mas malaki na yung issue, pag medyo quote-unquote kaduda-duda sa investigasyon na ginawa ng pulis, diyan ipapasok ang NBI. Okay? Pag medyo walang tiwala na sa kapulisan. Masakit, pero ganun talaga Hindi kasi yan, pinattern yan sa FBI, pero iba kasi yung classification ng FBI. Tandaan ninyo, merong mga, sa Amerika kasi, pinapaliwanag sa akin to Iba yung state police, iba pa yung police, iba pa yung sheriff, may ganun sila At iba pa yung Federal Bureau of Investigation. Ibig sabihin, nandun yun sa federal government. May ganun. Okay? Kasi ganun ang format ng Amerika Sa atin, hindi naman tayo ganun. Kaya nga, hindi to federal, hindi to FBI, National Bureau of Investigation to. Ibig sabihin, nationwide ika nga. Oo, meron pa sa kanya, may National Guard pa, Secret Service, ang dami sa kanila Sa atin, ano yan? Huwag yun nang anuhin. Malaki yan Pag hindi na, medyo naduda-duda na yung iba sa kapulisan at hindi na kinakaya, pinapasa sa NBI. Ganun po yan. So, yung director ng NBI, bakit ginanito yung bata mo? Hindi tandaan ninyo antindi ng antindi ng kwalifikasyon para maging ahente ka ng NBI agent. Dalawa kasi yan. Okay? May CA, yung confidential agent. Hindi ko alam kung CA pa rin ang tawag nila ngayon Pero may CA, yung mga CA, yan yung mga contractual lang. Marami yan. Okay? Depende kung sino naupo na director, maraming CA. Pero yung mga regular dyan, mga kailangan, abogado, o di kaya graduate ng CPA yun ang alam ko. So, ganon katindi yan. Yung mga organic na NBI agent, CPA or lawyer.
So mga usually dyan, matatalino talaga. Mga abogado, alam yung batas. Kaya ginawa yung NBI kasi marami sa pulis. Sorry to say pasensya na mga kapulisan. Minsan marami sa pulis hindi nila alam yung batas. Meron silang criminology, 'di ba, na subject 1 and 2 ba 'yun, something like that. Kasi tinanong ko din 'yan. Pero yung NBI, mantakin mo abogado, malupit 'yan. Tapos babastusin lang ng ganito. Bakit? Nag-aagawan ba kayo sa reward? Tandaan niyo hindi lang ho ito 10 million. Ang reward dito malupit, hindi lang 10 million. Tandaan nyo, magbibigay pa ang Amerika, may napabalita na may bibigay silang milyon. So, more or less, ang laki ho, in peso. Attorney. Hindi ko na maintindihan kung anong order sa mga pulis niya. Abay, kung mainit ang ulo ng mga NBI at saka kung meron diyang isang mainit na ulo din pulis, baka nagkaputukan pa sila. Yun ang nakakaabala naman yan ng mga parehong ahensya ng batas, tagapagpatupad ng batas, magpapaputok laban sa isa't isa, no? Pero makikita nyo, Sabi nito, Barat Bay, diretso mo na. Pag hindi ka panipaniwalang ginawa ng PNP, dito pumapasok NBI at matagal ng kaaway ang PNP at NBI, matagal ng iringan nila. Correct. Pero kasi, wag naman po natin lahatin ng PNP. Okay, wag natin lahatin ng PNP. Marami rin naman pulis na matino. Ito lang, just to be fair. Ang usually talaga dyan yung mga nasa taas. Kasi yung mga nasa taas, may pangarap sa politika eh. Yun ang problema. Pero marami namang matinong pulis. Marami kong kakilalang pulis na pagka inutusan na hindi tama, hindi sumusunod eh. Kasi sa kanila, tangina, iiwan nyo kami. Hindi, yan ang nangyayari dyan eh. Utusan nila yung investigador. Tapos ang alam nilang mali yung investigador, alam niya na, tangina, illegal tong order na to. Hindi nila sinusunod. Hindi nila, bakit? Kasi alam nila yung boss nila, mawawala din. Huwag natin lahatin. Lahat ng PNP, biyenan ko ay Juhin ko General, matino. Sabi ni Brother Traveler. Si Brother Traveler lang hindi matino. Gago! Ay, joke lang. Talay. talagang aggressive yung pagharang nila dyan sa NBI. Ayan, talagang hinarangan. At mabuti na lang, hindi tinutukan. Dahil pag sila tinutukan, syempre, magdidepensa rin sa kanilang buhay yung mga NBI. No? Pero nakakabahala talaga. Tsaka magaling ang training na NBI. Hindi, walang biro ito. Pag pumutok yung mga yan, akala ninyo gaganyan-ganyan lang. Kasi wala naman yan sa haba ng baril eh. Hindi, walang biro. Wala sa haba ng baril yan. Kahit mahaba baril mo, kung hindi ka naman tatama, hindi ka naman nagpa-practice, wala. Huwag niyong ginaganyan ng NBI kayong mga kapulisan natin dyan sa Davao. Kung anong order sa pulis dyan sa KOJC. Dahil kung talagang hahadlangan nila yung movements ng NBI, abay iba na yan. Kasi pareho sila magkakampi, bakit sila maghaharangan, di ba? So, ano yan? Agawan na yan sa reward. ano kaya talaga ang naging order Ano ba to? ni Torres sa kanila? No? Ano ba to? Tanong lang ng mga kababayan natin, attorney. Sila ba ay nag-uunahan doon sa reward money? O Talagang naka-ready Pumunta kaya ako dyan, may dala-dala rin. Anong dala-dala mo? Saba. May ganun din ako. Ano yan? Saba. bakit sila nagkakaganito? Para bang nag-aaway? Sabi ng mga kababayan natin, para bang nag-aaway itong mga otoridad, yung NBI at PNP sa paghahabol at nag-uunahan nga sa paghahabol dito sa mga subject ng arrest warrant. Ikaw naman, Jade, tanungin mo sila, wag mo akong tanungin. Oo nga. Well, ito naman tanong talaga sa mga kababayan dahil biniberipika din natin, may mga nakakita na may nakatutok daw ng baril, mga ganung mga istorya. Pero yan po ay mga biniberipika pa natin. Hindi na natin Ayan talagang naka-ready tapos dito nga nakakapagtaka dyan. Ano to? Wala kayong alam? Hindi. Sorry NBI. Hindi ba kayo nakipag-cooperate sa PNP? Na magsuserve kayo ng warrant? Kasi nakita nyo doon? Pinakita yung humingi ng papel yung pulis pinakita nung NBI na meron silang mission order. tutok daw ng baril, mga ganung 'Di ba? Karapatan 'yan ng pulis din na malaman kung meron ba talaga kayong mission order. So ibig sabihin, the mere fact na hiningi ng pulis, ibig sabihin hindi nagpaalam ang NBI sa pulis.
hindi pala yung word na nagpaalam, nag-coordinate. Okay? Kasi baka sabihin naman ng NBI na hindi kami dapat magpaalam. Hindi sila nag-coordinate with the police. Kasi if they did, hindi na huhihingi itong police ng papel. Unless stupid tong police at nagpaalam sa boss nila, yung boss naman nila walang kwenta, hindi sila in-inform. Tama, mali. So bakit sila humingi niyan? Isa lang ibig sabihin niyan. Tayo mga Pilipino, may karapatan tayong humingi ng mission order kung meron man silang igagawing misyon. Una yun. Pangalawa, bakit kaya ganito? Kasi yan ang tamang proseso. O bakit hindi nila sinabihan ng pulis? Alam mo, isang teorya ko dyan, may intel ang NBI na walang tiwala sila doon sa police on the ground. Hindi Tama, mali. Bakit kaya hindi nag-coordinate ang NBI sa kapulisan? Wala silang tiwala? Mga istorya. Pero yan po ay mga biniberipika pa natin. Hindi na natin sinasabing ginawa ng kapulisan. Pero nakakabahala po itong ginawa ng kapulisan sa pagharang dyan po sa mga NBI agents o operatives na nagsagawa ng nagsilbi ng warrant dyan po sa KOJC. At tatantindan ng traffic talaga dyan po sa Davao City. Malapit po yan. Sa harap po ng airport yan. Ang malinaw, ayan, no, hinarangan talaga yung NBI team at sinerch. So, kung ikaw ang NBI, kung mainitin Grabe, napatraffic sila ng todo dyan. ang ulo mo alam mo, kung ite-trace mo ang history ng NBI, kinakailangan kasi may pulis na nagpupulis sa pulis at yun yung NBI. Kaya halos lahat ng mga krimen na akusado ay pulis, hindi iniiwan ang investigasyon yan sa kapwa pulis, kundi binibigay sa NBI. Pero ayan, makikita nyo, no, talagang tumayo sa harap ng sasakyan para hindi makagalaw. So ano naman ang ibig sabihin niya, no? Mabuti na lang mahaba ang pasensya ng ating mga kapatid sa NBI, no? At siguro nagpakita rin ng mga IDs, nagpakita ng mission order, pero ayan, no, nakikita mo hinaharangan talaga sila, oh. So parang Baka akala aggressive nila, yan, di ba? akala nila, attorney, nahuli ng mga NBI yung subjects ng warrant. Di dapat di matuwa na sila para bless trabaho na sila, bakit sila haharang sa kalye na ganyan, no? So ewan ko ba, dapat siguro tanungin natin si Torres kung ano talagang order niya doon sa kanyang kapulisan. Pero nakikita mo ba, normal bang ganito? Yung parang NBI na mismo yan, haharangan ka ng pulis? Well, unang-una, dapat kasi yan, nagkaroon silang koordinasyon. Dahil ang NBI naman, warrant of arrest naman yan, hindi naman yan talaga kinakailangan na magkaroon ng leak, no? Dahil warrant of arrest naman yan, no? Hindi gaya ng search warrant na minsan sinisikreto para nga hindi lumabas yung impormasyon at mawala yung hinahanap ng mga bagay-bagay, no? So, ito dapat siguro nagkaroon ng koordinasyon, lalong-lalo na, ang dami naman pulis dyan, no? So, obviously, dapat talagang nagpasabi sila na, huy, kami naman na magsusearch ng warrant at hindi naman exclusive na. Kaya nga yan nga yung nakakapagtakay. Bakit walang koordinasyon? Boss, need talaga ng intercoordination ng other unit of law enforcement para maiwasan na misencounter. Correct naman kayo dyan. Kaya nga nakakapagtaka. Di ba? Kaya nakakapagtaka, bakit hindi nag-coordinate ng NBI? Hindi, isipin nyo mabuti. Dapat talaga may coordination, kaya nga nagkakaputukan eh. Di ba naalala nyo nagkaroon ng putukan yung NBI tsaka yung police? Di ba? Alam nyo kung bakit? Baka walang tiwala sa mga tulisan, sabi nga ni ni Brother Stabile, di ba? Siguro iniisip ng... hindi ko alam ayoko naman magsabi na ganito ang iniisip ng NBI. Kaya lang, alam siguro nila yung kalakaran ng mga pulis dyan. Baka pag mag-coordinate pa sila, sumama pa sila, makigulo pa sila. Ng pulis lang ang may kapangyarihan na mag-serve ng warrant, no? At saka panibagong tingin. Siyempre, iba yung tingin ng NBI, iba yung tingin ng pulis. Baka nga mayroong mga pinagtataguan ng mga lugar yan, di ba? So, mga laman nila. Pero nakakabahala po yan kung sa sariling hanay ng mga nagpapatupad ng batas, mga alagad ng batas, walang koordinasyon at mukhang nagkagirian pa. I think ang malinaw dito, bagamat walang tutukan, nagkagirian dahil talagang hinaharang
yung paggagalaw ng mga sasakyan ng ating mga NBI. Oh, grabe, no? Malupit talaga itong nangyayari sa Pilipinas. No? Dito magtataka ka talaga na bakit ganito ang nangyayari sa atin. Meron talaga, may something. Kaya nga, yung sinasabi nila na praning lang daw ang mga taga-KOJC, kapraningan pa ba yan? Hindi, isipin nyo kapraningan pa ba yan na kayo ngang mga law enforcer, hindi kayo nagko-coordinate sa isa't isa. At pareho kayong atat makakuha si Pastor Kibuloy at iba pang mga kasamahan niya. May something na dyan. Hindi mo pa pwedeng sabihin, kaya pahiya na naman dito etong si Torre. Kasi sinasabi nila na praning lang daw ang mga taga-KOJC. At yan, nagpapatunay na hindi praning ang mga taga-KOJC. Yan, nagpapatunay na talagang atat na atat kayo.